sa kanila ni Kibuloy, salita ng Diyos, pagmamahal at pagrerespeto. Yan ang sinasabi niya. Ha? Puro makalangit ang sinasabi niyang binibitawan salita nung sekretary ng KOGC sa Senado. Di ba? Pero dito makikita niyo po sa bidyong aktual na ito ng mga pinagbubunga nga. Yung mga pinagsasabi ng KOGC official mismo ito, sekretary ito. Kung gaano ang ugali ng kanilang pastor, ng kanilang sinasamba, ginagawang Diyos-Diyosan, na anak daw ng Diyos o anak ng demonyo, ay ganun din ang ugali ng kanilang opisyal ng simbahan na yan. Paano din ito muli sa mga bagong pasok, para alam nyo, yung mga pulis kalmado lamang, hindi siya pinapatulan, hindi siya inaano. Siguro, ang sabi naman ng babae, ini-screenshot daw siya, baka pinicturean siya pa ganon, baka pinicturean niya pa ganon. O, walang kaso yun. Kasi nagbibigay din naman ng grupo nila. Di ba? Kung ibang pulis yan na tarantado, baka hinadyak na yan sa leeg. Di ba? Yan, panglantaran yan ng pangwawalang hiya sa ating kapulisan na gumagawa ng tungkulin, tinutupad ang trabaho. Tapos, itong nagsasabi, akuhan ng simbahan, itong babaeng ito na sinasabi niya na sila ay ape, panutin niyo pa muli. Bangon na kayo! Uy, bawal din yan! Uy, bawal yan! Uy! Uy! Gago ka! Ang pakastos! Ano ba? Mga polis kayo! Uy! Tarantado kayo! Kayo na nga nagtarantado sa mga lugar namin. Sino yan? Ano ang pangalan, Nana? Ano pangalan, Nana? Ano pangalan mo? Pinapagising namin kayo kasi hindi dapat kinatutulog dito. Ano ba kayo? Sino kayo po yung pastos na yun? Kung malalagpas ito. Sino yan? O, nakakaanin mo? Good. So, wala lang. 24 hours na kayo dito. Pwede pa po ba ako? Kasi na asa to. Unsay kang kaya to. Wala na ko. Uy! Please, magamo. Uy, yes! Babaeng yung... Oh, ito. Kita-kita niyo sa camera. Pinapasok na yung lugar namin. Nag-spray pa siya sa akin. Dito, ipatulog ang bahay ko. Ay, hindi ko mo. Wala ko ikahon buwang mo ka. Bahay ko. O kung in-sprayan ka man, deserve mo yan. Buti nga, spray lang ang ginawa sa'yo eh. Tingin ko siguro yung spray na yun, baka pabango para bumangon bunganga niya. Kasi kung spray yan na nakakasakit, kita niyo naman mga kababayan, hindi niya nga hinabol para saktan yung pulis. Hindi nga siya nagwala doon na, ginano niya yung pulis. Wala. Baka tingin ko guys, baka yung pulis siguro nag-spray sa kanya, asar na, bakit ang spray mouth ng pulis yun? Inisprayan niya ang bibig nyo siguro ng babae. Di ba? Baka yun ang ginawa ng pulis. Pero yung sasabihin natin, inisprayan yung babae na yan, yung sekretary ng KOGC na para mahimatay o maano. Hindi, no. Hindi ganun yan, I think. Siguro, spray na pampabango ng bunganga niya kasi sa sobrang baho ng bunganga niya. Kaya kung ano-ano lumalabas. Di ba? Parang ako, mga kaibigan, palamura, bastos. Ito, may spray din ako. Baka ito yun, no? Ito. Ganyan. Yan, mabango na naman ang hindi ako. Pwede na naman ako makipaglap-lapan. Baka gano'n ang in-spray sa kanya. Pero yung spray na, alam mo na, hilo ka. No, wala. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang ganyan. Kaya, doon sa nagsabi na in-sprayan daw, kung anong na parang dating doon, kung anong in-spray na panghimatay o panghilo. Hindi. Makikita naman sa video na normal Normal na normal yung tao
Bunganga na nga ng bunganga yung Secretary General, yung Secretary ng KOJC. Di ba? Ito nga pong maganda dyan mga kababayan Yung sinasabi ni Hit Hulitz, hulihin ng mga yan. Alam nyo, ito po sinasabi ko kanina, dapat nagbababa ng rebellion sa mga taong mga yan. Alam nyo, kahapon, ito mga guys tinext ko kahapon si Secretary Remulla. Ang sabi ko nga sa kanya, Secretary, naalala ko po si dating DOJ Secretary Raul Gonzales. Sabi ko kay Secretary Remulla. Wala naman siya pang reply. Sabi ko, naalala ko po nung term ni Secretary Raul Gonzales, nung mga panahon ni GMA, na kung saan may mga nag-attempt, nakabilaan, napabagsakin na si Gloria Arroyo. Kabilaan na kilos protesta, lalo na kung natatandaan nyo po si dating Senator Miriam Defensor Santiago, na nagbanta pa, na lusubin na ang Malacanang, kung naalala ninyo. At naalala niyo, sinabi ni dating Senator Miriam Defensor na babarilin niya kung sino man naka-aresto sa kanya dahil sa mga sinabi niya. Subukan lang siya arestuhin. Di ba binabaan nyo ng rebellion case nung panahon ni Raul Gonzales? Pati si dating Vice President Pisto Ginggona, binaba ng rebellion. Di ba? Alam niyo kung bakit? Yung nasabi ko kay Secretary, Sir, bakit hindi nyo na lang babaan ng rebellion ang mga leader ng KOJC? Bakit hindi nyo babaan ng mga kaso yan? Ng masampulan ang mga yan? Yan ang sinabi ko kay Secretary Remulla kahapon sa text ko. Yan ang sinabi ko sa kanya. The best kung kasuhan ng rebellion. Kasi alam niyo mga kaibigan, balik po ako sa sinabi ko kanina. Yung mga nangyayari po dyan na maliit lang naman yan nakaguluhan dyan sa Davao. 100% mga kababayan, pabor na pabor yan sa mga Duterte. Pabor na pabor sa kanila ang mga nangyayari yan. Kasi ini-expect nila ang makikinabang ng mga yan si Vice President Sara ang makikinabang. Yan ang nakikita ko po, mga kababayan. Yan ang basa ko dyan. Pabor sa mga Duterte yan. Pabor. Pwede nilang pakiusapan, maging makayapa. Hindi naman kayo ang pakay si Kibuloy. Kasi, una-una pinapatawag na ng Kongreso si dating Pangulong Duterte. Yan ang gusto nilang mangyari na pag nag-people power at maagaw nila ang pwesto kay Pangulong Marcos, wala nang mangyayaring pagpapatawag sa Kongreso. Nitong Agosto 24 nitong taon, pinuntahan ng mga personahe ng PNP PRO 11 sa pamumuno ng kanilang Regional Director na si Police Brigadier General Nicolas D. Torre III ang KOJC compound dahil sa nasagap nitong impormasyon na doon nagtatago si Kibuloy. Dala-dala ang warrant of arrest at ang nasa 2,000 ng mga personahe ng mga kapulisan. Nakiusap ang mga ito na papasukin sa compound upang ihain ang warrant of arrest. Kinakailangan ng 2,000 mga tauhan ng PNP ang paghatid ng warrant of arrest sa rason na napakalaki ng KOJC compound. Sa una ay naging maayos ang takbo ng negosasyon sa pagitan ng Police Brigadier General Torre III at ang abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion. Dahil di biro ang laki ng KOJC compound, ay kukulangin ng 1 araw sa paghahanap kay Kibuloy sapagkat may mga tunnels din ito. Sa sumunod na araw, Agosto 25, ay biglang uminit ang tensyon sa pagitan ng mga kapulisan at mga membro ng KOJC. Biglang nagpupumilit na makapasok sa compound at nagsimulang bakuhin ng mga upuan, pato at iba pa ng mga taga-KOJC ang mga nagbabantay ng mga kapulisan. Gumamit din sila ng tear gas at fire extinguisher kung saan ay nagdulot ito ng pagkasugat at pagkabulag ng ilan sa ating mga kapulisan, kabilang na rin ang ilan sa mga membro ng KOJC. May ilan pa sa kanila na nakuhanan ng mga patalim at ang iba ay may hawak-hawak na mga bakal.
Mas uminit pa ang tensyon nang maglagay sila ng mga barikada at iharang ang dalawa sa kanilang fire truck sa may highway na nagdulot ng matinding traffic sa mga bumabiyahe. Taliwas ito sa inisyo sa kanilang Special Mayor's Permit to Conduct Rally. Nakatalaga dito ang pangalan ng nasabing rally at kung saan nila ito pwedeng gawin. Nakalagay sa permit na pwede lamang silang magsagawa ng rally sa loob ng KOJC compound. Patuloy din ang kanilang pagsusunog ng mga gulong kung saan ay nagdulot ito ng malaking perwisyo sa mga tao at sa kapaligiran. Isa din ito sa rason na kung saan ay ilan sa kanilang mga kasamahan sa KOJC ay nahihirapang huminga at nahimatay. Isinisisi din nila ang pagkahimatay at pagkasugat ng ilan sa kanilang mga kasamahan sa mga pulis na walang ginawa kundi ang magbantay at magsiguro ng walang madadamay ng mga individual. Ang kawalang hiyang ginawa ng mga miyembro ng KOJC ay isa lang patunay na sila ay lumabag sa ibinigay sa kanilang Special Permit to Conduct Rally. Ang mga ganitong hakbang ay nagdulot ng kaguluhan at nagpalala sa sitwasyon sa halip na magpakita ng kooperasyon sa batas. Ngunit sa kabila ng lahat, ang pambansang pulisan ng Pilipinas ay hindi iniinda ang mga masasakit na salita at mga paratang ng mga taga-KOJC. Sa halip ay nagbigay pa ito ng tulong na maidala sa bahay gamutan ang mga nahimatay at nasugatang mga taga-KOJC. Isang patunay na ang ating mga kapulisan ay patuloy na naglilingkod ng tapat at may malasakit sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa bayan. Mayong adlaw sa atong tanan, nakita karon diri sulod sa KOJC compound kung asa nagapadayon ang pag-serve og warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy ug sa iyang mga kaubanan. Ug sa karon atong hinabion ang mga tropa sa ilahang gipangbati sa pag-implementa sa maong warrant of arrest. Maayong buntag, sir. Sir, pwede ba ka na mo ma-interview, sir, ba kabahin sa panghitabo diri karon sa KOJC? Unsa man ang imong nahimong reaksyon or unsa imong gibati paggawas sa order nga apil imong pangalan sa ma-deploy diri sa KOJC sa pag-implementa sa warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy? Bilang usa ka pulis, dili bago sa tuwa ang ma-deploy ug dili pod bago sa tuwa ang pagserve sa warrant of arrest. Base sa gipagawas ng court order, kinahanglan nato ni pagatumanon dili lang pagserbe sa warrant of arrest kundi para sa seguridad sa mga katawhan. Salamat kay sir sa imong gamayng panahon nga gihatag sa mga sir. Salamat og dalaygon ng Dios. Sir, pila naman ka kaadlaw diri, sir? Sir, may udto 6 days na meron karon, sir. 6 days na kadiri karon. So sa 6 days, sir, unsa man ang imong ma-share sa amo ang mga experience nimo ug mapadungog nato sa katawhang Pilipino? Ang experience naman, sir, no, diri sa unong kaadlaw naman na operasyon, nabati jud namo ang kakapoy. Then nubanan sa kainit sa panahon, yung kalit lagulan pagkahapon. Then ang dagsa sa tao, no, ang first day, ang second day na nagapugong pa jud na mas mapadali nato ang operasyon. Then diri po nato makita ang masukod ang maximum tolerance sa atong kapulisan, no. Bisan paglabayan, kasakitan ka, singkahan na kagalit, kadungog ka og mga sakit na mga istorya, pakita yan mo to ang kuha na to, no. Pagtibabaw gyapon nato ang top sayo paghigugma, no, antod mahumanin na operasyon. Katulan, sir. So daghang kayong salamat, sir, no. So para sa mga sir, unsa man ang imong mensahe sa mga mututol o mubabag sa maong operasyon nga dili na lang sila magsinamok para sa kapsay? Siguro, no, sa mga tao na nagapugong sa tuwang operasyon sa pag-serve sa warrant ni Pastor Kibuloy, ako na lang ginahawag ang mga katauhan o membro sa KOJC, no, na dili na lang tapugngan, mas mapadali ang atong operasyon. Daghang salamat, sir. Daghang salamat. Sir, mayong udto, sir. As a team leader, sir, giunsa nimo pag-handle ang situation despite sa grabing pambatikos sa PNP? As a team leader, pina-uplift na ko ako mga tao na strong and calm
kung sa mga negative na nakuha na to sa social media, strong lang gyapon ta nga ipatuman ang atong trabaho to maintain peace and order or to implement sa atong ginakuha nga trabaho. O impose nato ang maximum tolerance o ang pagrespeto sa ilang katungod. Okay. Daghan kayong salamat sir o mayong adto. Mayong adlaw diya sa imuha ma'am. Since day one ma'am nga na-deploy mo di ari, isip ko sa kababayan ma'am, dili jud siya sayon, especially kaning atong personal hygiene. Yun sa ninyo pag manage ang inaana nga situation ma'am. In terms sa hygiene, that is a very basic na essential nga dapat natong i-consider. Since day one diri sa KOGC, nag-provide naman ang atong Police Regional Office 11 sa mga portalates for personal necessity dito sa gawas sa gate, no, separate ang male and female, so may portalates ta. So ang among diskarte, mao kami 12 mi sa team namo. Ang unom ginapagawas relibo. So follow-up question ma'am regarding sa inyong na-experience di ari ma'am. How about kanang pag-handle ninyo sa day 1 and day 2? Nagi dito ang tension na natay ma-encounter ng mga kababayhan. Unsa ang imong ma-share regarding anak ma'am? Actually first day napasabak kami kay naay mga buildings diri mga premises nga occupied by female nila. So dili pwede na lalaki ang magsulod. Hindi naman kami basta-basta nga nagsulod lang sa premises. Nag-negotiate mi sa ilang mga lawyers nga kung pwede may mag-guide sa mga, may mag-lead sa mga ng ilang tao para magsulod. So sila nanguna din follow me to look for the nasa warrant of arrest. You know, ang gigamit nila nga frontliners po, mga babae. Yes, that's why naami diri. Para kung mga babae ang frontliner siya, kami nga mga babae police women ang mag-ano sa ila, rescue sa ila ha. Yes, lalo nakita ng mga medyo ano pa sila, teenagers, no? Tumaw-tungo na namo gi-secure, no? Kay medyo nagkapit kamay sila nga dili magano sa troops na. So gikuha gid namo sa area para ma-safety sila. Daghan kaayong salamat sa imong panahon ma'am karong nga adlaw. Hopefully, no, nga mahuman ni siya peacefully and kung sa itumong makuha nato and siguro God is always with us. Amen ma'am. Daghan kayong salamat ma'am and God bless po. Thank you. Mabuti na lang at salamat kay General Torre at hindi siya nagpadala sa iyo. Ikaw naman po nagkasabi, kaibigan mo si Torre, kilala mo si General Torre. Salamat kay General Torre at hindi siya nagpadala sa pagpunta mo. Ha? Ha? Salamat! Sana ang gawin ng DOJ, yung sinabi ko nga kanina, na tinext ko si Secretary Remulla, na bakit hindi po babaan ang mga kaso, mga KOG official? Lalo na yung mga lantaran, yung mga nagsasalita sa TV program, sa news, kanila ginagawa. Kung ano-ano mga masasakit na salita na hindi na dapat yan binabanggit. Kagaya ng alituntunin ng KBP, kapisanan ng mga broadcasting sa Pilipinas. Hindi ganyan ang alituntunin ng KBP. Hindi na yan matatawag na isang freedom of expression. Hindi na po yan eh. Pambabalahura lang sinasabi ninyo. Kaya ang dapat gawin ng gobyerno, alam ko dito gagawin ng gobyerno natin eh, na magbaba ng tinatawag na rebellion o sedisyon sa mga putang inang yan na member ng ng KOGC. Bakit? Ba't yun po nasabi? Kasi may history po tayo eh, na kung saan naging negative ang mga dating Pangulong Marcos sa pagbaba niya ng martial law. Di ba? Na kung saan baka sabihin na naman ng mga taga-miyembro ng KOGC, ayan na, nagbaba na ng martial law, nagbaba na ng tinatawag na rebellion, panghaharas na yan. Yan ang palalampasin nila para lalong maging negative. Kaya ako po, naniniwala ako hindi gagawin ng gobyerno yan. Pero dapat gawin nila eh. Para yung mga tao na yan ay matuto na hindi na sa tamang lugar ang pinagsasabi. Yung sasabihin nilang, bangan! Pabagsakin, patayin ang Pangulo, barilin sa ulo. Di ba yun ang sinasabi ng mga KOGC ngayon? Kanina yung video sinabi nila na salita. Barilin ninyo si Pangulong Marcos sa ulo. Yung sinasabi ninyo sa video. Hindi ba nakakahiya? Naturingan kayong mga Diyos
naturingan kayong samahan ng mga makadiyos, pero asal demonyo. Nasaan ang dignidad ninyo? Samantalang yung pinagtatanggol ninyo, yung pinagtatanggol ninyo, isang kriminal na may kaso ng pangahalay. May kasong pagmumulistya sa mga kabataan dance na miyembro ninyo. Tapos yan ang ipagtatanggol ninyo? Putang ina ninyo, hindi lang ho kayo ang Pilipino. Anong pakialam namin kung napagpatayan kayo dyan sa gobyerno at kayong mga miyembro ng KOJC? Ang gusto lang namin dito, ilutang nyo si Kibuloy, tapos ang usapan, bigyan ng hustisya, bigyan ng katarungan yung taong mga nagrereklamo. At huwag nyong gamitin yung mga sinasabi nyong kabataan na nag-aaral dyan. Sana ang gawin ng DepEd Secretary ngayon, na si Secretary Angara, tanggalan muna ng lisensya, yung KOJC, o ng SHED, or ng TESDA. Tanggalan muna yan. At sana, ang gawin sana ng gobyerno, huwag sanang iwan ang lugar na yan. Kubkubin ang lugar na yan. Yun ang pinaka-the best. Total, nagbaba na rin naman ng money laundering na nakapres ang yaman, dapat i-press na rin ang lahat ng property mula sa KOJC. Wala nang papapasukin dyan ng mga miyembro at opisyal nila. Pati yung SMNI nila, studio dyan sa Makati, dapat kubkubin na rin yan. At sana, pati yung mga social media account ng KOJC na patuloy nagkakalat ng kung ano ng paninila sa gobyerno, sana ipa-shutdown na nila yan. Sana ipa-shutdown na. Nang masampulan ng mga putang ina na yan. Total, gulo ang gusto nila. Gulo ang hinahanap nila. Ibigay ng gobyerno sa tamang legal na paraan. Ayun o, kung kailangan ng ebidensya ng pangwawalang yan nila, yung pagpapatawag nila ng people power, ayan o, malaking isang sedisyon na yan, isang rebellion na yan, mga kababayan. Hindi na po tama yan. Hindi po matasabing overkill ang ginawa ng PNP. Nagpuprotekta ang ating kapulisan para sa kaligtasan ng mamamayan. Hindi po kaaway ang kapulisan. Kaya sa mga miyembro ng KOJC na mga tangat bobo, sana wag sanang dumating ang panahon ng mga mahal nyo sa buhay ng mga anak ninyo ay mapagtripan ng mga pastor ng KOJC. Huwag sanang dumating sa ganung pantapanahon na ang isa sa mga mahal nyong anak ay makantot at mahalay. Kahit ako, nasasaktan din ako sa nangyayari sa ating bansa. Sa ganyan, nagkakahati-hati tayo. Ang linaw ng sinasabi, mga kababayan, walang gobyerno na hindi nagmumula sa Diyos. Lahat ng pamamahalaan, lahat ng nanunungkulan ay galing sa Diyos. Kaya ako'y naniniwala, hindi papahintulutan ng ating dakilang Diyos na buhay ang gustong mangyari ng mga tarantado na mga KOJC na mapabagsak si Pangulong Marcos. Hindi ako naniniwala na pagpapahintulutan sila dahil ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay malawak ang pangunawa. Mas gugustuhin namin ang isang kagaya ni Pangulong Marcos na hinahayaan niya na umusad ang batas. At yan ay atin dapat ipatupad. Yung mga taong pong galit na galit sa administrasyon na to, mga kaibigan, sabi ko nga nung mga dati, yan yung mga tao na walang pagmamahal sa ating bansa. Simple lang naman mga kababayan ang punot dulo ng kaguluhan na to. Dinaalala nyo, nung mga nakaraang buwan, pinapatawag si Kibuloy sa Senado, sa Kongreso. Di po ba? Pinapatawag siya para pagpaliwanagin, pag-explain about sa mga aligasyon laban sa kanya. Ano ang sabi ni Kibuloy? Hindi ako haharap sa inyong mga patawag dahil hindi kayo korte, hindi kayo husgado, hindi kayo tamang forum. Anong sabi niya pa? Dalhin nyo sa korte at doon ako haharap. Ngayon mga kababayan, ginawa ng gobyerno
ang panawagan ni Kibuloy na dalhin sa korte ang usapin na yan. Ngayon na naglabas na ang korte ng warrant, anong ginagawa ni Kibuloy? Nagtatago. Nagtatago at binubulag ang mga supporter, binubulag ang mga tagasunod, at ginagamit ang mga taong yan sa pang-personal na agenda. Isipin niyo po, mga taga-KOJC, kayong mga pangkaraniwan na miyembro dyan, kayo ang humaharap sa ating kapulisan. Samantalang yung mga official ninyo, yung mga leader ninyo na mga katiwala ni Kibuloy, wala doon mismo sa hanay ng barikat. Dahil alam nila na mali sila, hinahayaan nila na ang mga tao ang humarap. Ganyang kagago ang inyong samahan. Kaya mga kababayan, mas marami tayo na sumusuporta sa gobyernong ito. Ipagdasal natin ang ating kapulisan, ipagdasal natin si General Torre, ipagdasal natin ang ating PNP chief na bigyan sila ng kalakasan, kalulunungan, at higit sa lahat, pusong may pagmamahal sa bayan ng mga mamamayani sa kanila ang tamang desisyon at gabay. At nabigyan ng proteksyon si General Nicolas Torre laban sa mga taong gustong yariin siya. Alam niyo, napakadelikadong ginawa ni General Torre. May mga nag-aatim yan na yariin si General Torre. Sana wag sana mangyari yan. Siyempre po, nandiyan po ang grupo ni dating Pangulong Duterte na alam naman natin na mahilig magpayari ng tao. Mahilig magpapatay, sabi nga ng mga lumalabas sa balita. Sabi nga ng mga ibang matatandang DDS. Kaya mga kababayan, ipagdasal po natin. Sabi nga po sa Biblia, 1, 2, 3 ang nagsama-samang nananalangin. Aking diring din, aking pinakikinggan, at aking ibinibigay. Pag ang panalangin ng 1, 2, 3 o higit sa 5 ay ayon sa makataong dasal, sa makataong panalangin at makatarungan na may panawagan, ay diringgin niya ng ating Diyos. Simple lang naman ang gusto natin mangyari, mga kababayan. Mabigyan ng katarungan ang mga ginawa ni Kibuloy. Kaya, mas sure tayo na tayo ang pakikinggan ng Diyos na lumikha. Again, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas at higit po sa lahat, ipagdasal po natin ang ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos na siya po'y gabayan. Ipagdasal po natin ang ating DOJ Secretary Gilbert Trimulya na bigyan po siya ng katatagan para sa usapin na to. At naway dalangin ko, magbaba ng rebellion o sedisyon ang DOJ. Alam niyo po, mabuti na lang talaga. Mababait ang ating mga kapulisan. Mababait ang mga tauhan ni General Torre. At ito po ay hindi po sila mga gumamit ng dahas o ng laban. 'Di ba? Hindi po sila, kahit na grabe ang pambabastos na ginagawa po sa kanila, kalmado pa rin sila, nakatingin lang sila, hindi sila gaano kumikibo, 'di ba? Kahit na pinagmumura sila nung araw ng Davao Siege, 'di ba? Alam niyo, buti na lang po talaga. At ganyan po ang kumbaga maximum tolerance talaga ang pinairal po ng ating mga kapulisan. At nakita natin kung gaano po kasama ang mga turo nitong si Kibulok. Kasi yun naman ang sabi ng mga kampo nitong si Kibulok, 'di ba? Na walang ibang ginawa etong si Pastor Apollo Kibulok sa kanila kung di turuan sila kung paano magmahal, puro pagmamahal, magmahalan, 'di ba? Puro ganun. So, parang mali yung turo ni Kibulok na pagmamahalan kasi yung pagmamahal na alam ng mga taga KOJC, magwala, mamerwisyo ng mga dumadaan sa highway, magbarikada, 'di ba? Magsisigaw, magmura ng magmura sa pangulo, 'di ba? Yan pala ang turo ni Kibulok na pagmamahal, parang baligtad, 'di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, sa nangyaring
anibersaryo nila. Ito po isang isang pagpapatunay na sa kanila na si Kibulok walang pake sa kanila. Bakit? Anibersaryo ng KOJC. Hindi sila sinipot, hindi nagpakita sa kanila. 'Di ba? Doon pa lang walang pakialam sa inyo to, si Kibulok. Hindi nito uunahin. Kayong mga miyembro ang uunahin nito sarili niya. Makasarili si Kibulok. Diba, alam niyo po, masyado ng maraming fake news na pinapalaganap itong SMNI. Buti na lang po talaga may mga vlogger na katulad niyan, kahit mga PNP, nagbibideo na rin sila. Kahit po mga taga-PNP ay gumagawa na rin ng kanilang vlog para po maipakita lamang na talagang sila naman ay mga mabubuting tao ang ating mga kapulisan. Talagang ginagago lang sila nitong kampo ni Kibulok. Talagang ginagago lang po sila at kinakalaban po sila. Bakit? Kasi nga kailangan talaga silang kalabanin. Dahil kapag nagtagumpay po ang mga kapulisan na mahuli itong si Kibulok, ano na mangyayari ngayon sa KOJC? Di ba, naka-freeze ang lahat ng asset ng KOJC at nitong si Kibulok hanggang February 6, 2025. Napakatagal nun, di ba? Syempre, kailangan nila ng pera. Di ba, kapag po nagtagumpay na mahuli itong si Kibulok, baka pati kingdom, ma-sequester na yan ng gobyerno. Baka lahat ng ari-arian ni Kibulok dyan sa Davao City ma-sequester na ng gobyerno dahil na rin sa mga kaso na nagbabadya like itong money laundering. Diba? Kung turo po talaga ni Kibulok ay pagmamahal, magmahalan, diba? Hindi kayo gagawa ng dahas. Kayo ang gumawa ng dahas. Niresist ninyo ang pag-aresto kay Kibulok. Kaya ano nangyari? Nagkagulo. Diba? Kung talagang wala dyan si Kibulok at pinaninindigan ninyo na inosente si Kibulok, ba't tayo nyo hayaan na lang yung mga kapulisan? Hanggang ngayon, araw na ito, hanggang ngayon, September 2 na, nanggugulo pa rin sila. Kapag may nakita silang pulis, pinagsasalitaan pa rin ng hindi maganda. Diba? Hinaharas ninyo ang mga pulis, kayo ang nangaharas sa mga pulis. Yan ba turo sa inyo ni Kibulok? Pagmamahal? Hindi nyo ba napansin? Ilang araw na ninyong pinagtatanggol si Kibulok. Lumitaw ba? Nagpakita ba? Hindi. Nagpapasarap kung nasaan man siyang lugar, kung saan man siya nagtatago. Kung saan man yung bunker na yan o kung saan man siyang langit niya. Siya nagtatago. Nagpapakasarap si Kibulok at walang pakialam sa inyo. Anibersaryo ninyo, pinabayaan kayo. Eto na lang, di ba? Kung talagang mahal ni Kibulok mga miyembro niya, tas mag-anibersaryo, pumunta pa diyan si Inday Sayad, si Inday Sara. Pumunta pa diyan, di ba? Kung talagang mahal kayo ni Kibulok, bago mag-anibersaryo, sumuko siya. Di nagamit niyo yung katedral, nagamit ninyo yung kingdom. Diba? Lalo ngayon, kitang-kita kung ilang piraso lang talaga sila. Wala silang 8 milyon. Kasi kung 8 milyon sila, kung maalala po ninyo, ang atin pong mga kapatid na sa Iglesia ni Cristo, nagbukas ang Ciudad de Victoria. Naku po, talagang simula Balintawak hanggang Apalit. Talagang Pampanga, talagang traffic. Simula dyan sa highway na NLEX. NLEX hanggang Balintawak hanggang Bonifacio, traffic. Dun sa kabila, dun sa kabilang kalsada, paluwas ng Maynila hanggang Malolos, Apalit, talagang traffic. Grabe po ang traffic na idinulot ng pagbubukas ng Ciudad de Victoria. 3 milyon lang ang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kada mag-aanibersaryo sila, talaga pong napaka-traffic. Grabe. As in, grabe talaga traffic. Bakit? Ba't ko alam? Taga Bulacan ako .
Yun nga mga Taiwanese na gumawa dati ng ano nila diyan, yung arena, Philippine Arena. Sa amin pa nagkumakain na restaurant noon, mga Taiwanese, mga Chinese, ang ibang gumawa diyan. Kaya alam ko, saksi ako sa mga nangyaring diyan na pagbubukas ng Ciudad de Victoria na yan hanggang kada taon-taon na nila na anibersaryo, nakikita ko. Kahit wala na ako sa Pilipinas, nakikita ko mga post ng mga taga Santa Maria hindi sila pumapasok ng trabaho kapag merong ng Ciudad de Victoria kasi pag may event diyan dahil talagang grabe traffic. Tapos dito kay Kibulok, nakita ninyo ang mismong Davao na talagang home base ni Kibulok, home base ng KOJC. Ilang piraso pumunta. Nakita nyo kung kaya nilang punuin ng kingdom, bakit nila laging ginagamit ang katedral para sa kanilang mga dasal-dasal, sa kanilang mga samba? Di ba dapat ang ginamit nila kingdom kung talagang 8 milyon ang miyembro? Dito po katibayan to, talagang hindi man lang nagdulot ng traffic ang anibersaryo ng KOJC. Bakit? Kakatiting lang sila. Kaya kayong mga senador, kongresista na naniniwala na 8 milyon ang miyembro ni Kibulok, mag-isip kayo. Kung totoong 8 milyon yan, matagal na nilang napaalis sa pwesto si PBBM. EDSA People Power, 3 milyon lang na Pilipino lumabas sa EDSA. Kung 8 milyon talaga yan, magpuntang EDSA o magpunta ka sa kahit saan na pwedeng silang mag-rally para mapababa nila si PBBM. Tsak na, magtatagumpay sila, 8 milyon napakarami. Diba? Pero hindi po, konti lang talaga sila. Magising na po kayo sa katotohanan. Kahit kayong mga senador kayo, mga kongresista kayo, niloloko kayo ni Kibulok. Hindi totoong 8 milyon ang kanilang mga miyembro. Marami lang talaga silang tagalimos. Maraming utusan na mga namamalimos sa ibang bansa. Kaya nakapagpatayo ng napakaraming building. Iyan ang totoo niyan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayong lahat. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Salamat po.